Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, delikado to. Lahat madadamay dito. Nako, gusto nila ng gera. Yan mga kababayan, patungkol po rito ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito mga kababayan, si Bronner, itong sinasabi kong madadamay ang lahat dito mga kababayan. Sabi po kasi dito sa post ni General Bronner, no, na sinagot na rin naman po ni Representative Kiko Barsaga. Sabi po dito ni EFP Chief Bronner, mga medium range missile to. Meaning that if they are launched, aabot ito sa mainland China, pati sa kanilang mga artificial na isla. Alam niyo mga kabayan, itong statement na ito ay parang talagang gera ang hanap, di ba? Diba? Parang ganun pong lumalabas parang sinasabing matapang na kami, aabot to sa inyo, subukan nyo kami. Parang ganun ang gustong iparating ni Bronner, di ba? At saka hindi ba iniisip ni Bronner mga kabayan, no? Baka sarili lang nilang iniisip nila, ha? Hindi nila iniisip yung taong bayan. You should protect, no, the Filipino first, no? Bronner, bago mo protektahan yung mga politiko na magnanakaw sa ating bansa, no? Unahin mong protektahan ang taong bayan, di ba? Kasi naman ang sinumpaan ninyo, di ba? Kasi isipin mo, kung ganyan po ang statement, ang mga naratibo, di ba? Ang narrative ng isang EFP chief, di ba? Nag-uudyok ng gera ito, mga kababayan, no? Although, karapatan naman nila yan kasi sila po ang armed forces, di ba? They should be tough and strong. Pero alalahanin naman po nila yung kahinanatnan, no, ng mga sinasabi nila. Kaya nga sabi po dito ni Representative Kiko Barsaga, ito sinupalpal po si Bronner. Kala ko West Philippine Sea ang pinaglalaban ninyo. Paano ito umabot hanggang mainland China? Oo nga Kung gagamitin niyo ang missile na ito, laban sa mga sibilyang Chino, asahan ninyong magkakaroon ng ganti gamit ang sandatahang nuklear laban sa mga sibilyang Pilipino. Totoo. Are we strong enough, no? Yun nga ang tanong dyan Are we strong enough against China, mga kababayan? Baka mismong kayo nga aminado kayo di ba? Nung nag-hearing po sa Senado, correct me if I'm wrong, pero mayroon pong silang sinabi, no, na hindi aabot ng isang linggo, ubos na ang ammunition natin laban sa China. Ang China siguro aabot ng taon yan di ba? Yun lang, mga kababayan. Sana isipin naman po muna nila bago sila magsilita ng ganyan. Baka totohanin tayo ng China, kawawa naman pong Pilipinas. Di ba? Ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At pasadahan din po natin ang yung patungkol po sa pag-livestream ng ICI. Pag-livestream ng ICI sa mga pagdinig ng kaugnay sa flood control projects, targets sumulan sa Nobyembre. Ayan. Parang paurong itong ICI nito. Ano ba? Gusto nyo ba talagang sa publiko yung investigasyon ninyo or gusto nyang kayo lang ang nakakaalam? Kasi nung una, sige, ila-livestream na natin to. Then pagka next day, sabi po okay, next week na lang. Dapat ngayong week yun di ba? Tapos ngayon sa November na lang. Pagdating ng November, baka December na ito. Or baka next year na lang. Nako po, itong balita mga kababayan, pakinggan po natin to.
Target ng Independent Commission for Infrastructure na simulan sa Nobyembre ang pag-livestream ng mga pagdinig kaugnay sa mga maanumalya umanong flood control project. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, inaasahang nakalatag na ang guidelines bago ang pagdinig ng ICI sa November 11. Nakatakdaang humarap muli si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Noong September 19, nagsimula ang investigasyon ng ICI. Nasa halos 20 individual na ang kanilang naimbitahan, kabilang ang ilang mambabatas, opisyal ng DPWH at mga district engineer. Ang priority kasi ng ICI is really to finish that, to have that rules of procedure approved with regard to live streaming, because we want that set first. And then we will confirm all our hearings thereafter. So kailangan daw muna nilang ma-set yung rules, no? Sa pagla-livestream. Ibig sabihin, iba ang magiging rules ninyo sa pag-iimbestiga ng exclusively, no? Yung private na investigation ninyo. Kesa sa livestream. Ibig sabihin nito, mga kabayan, limited lang ang pwedeng malaman ng taong bayan. Diba? Ganun po ba yun? Limited lang ang pwedeng malaman ng taong bayan. Well, anyway, wala rin namang maniniwala sa inyo eh. From the very start, hindi na po credible, no? Yung ICI na ito. Ewan ko ba kung bakit may mga sweldo ba ito? Kasi kung may mga sweldo ito, malamang sa malamang, mga kabayan, galing po ito sa people's money, sa tax po ng taong bayan. Kukunin yung mga sweldo nila. Tapos tayo pang pinagkakaitan ng impormasyon. Aray ko po. Anyway, ito pa mga kabayan, ito. Akala ko kasi binalik na, no? Hindi pa pala binabalik yung 60 billion ng PhilHealth, di ba? Sabi po kasi noon, no? Noong September 20, 2025 mga kabayan, sabi ni President Bongbong Marcos Jr., I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, yung 60 billion na yan na ibabalik na natin sa PhilHealth. Ayan. Naibalik na po noong base po sa statement ni President Bongbong Marcos Jr. noong September 20, ibabalik na yung yung 60 billion sa PhilHealth. Pero ano na tayo ngayon? October na tayo, September, October, almost mahigit ng 1 month, isang buwan na pong lumipas, sobra. Sabi na po dito ni Dr. Tony Lechon na Ginoong Pangulo, tuparin ninyo ang inyong salita. Ibalik ang 60 billion sa mga Pilipino. Ibig sabihin ito mga kabayan, hindi pa po na ibabalik. Ano ba, hanggang salita lang tayo, hanggang drawing lang, yung 60 billion? Nako, kulitin nyo naman, PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation, kulitin nyo naman si PBBM. Di ba? Pera po ng taong bayan yan. Baka nakawin lang, di ba? Baka mawala, bigla, na parang bula. Sayang naman po yung 60 billion na yan. Alright, at ito pa mga kabayan, si Attorney Rowena Guanzon sumabog naman po sa galit kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, sabi ni BBM, imbis daw na mag-rally, tulungan na lang natin ang ekonomiya. Napa-PI si Attorney Rowena Guanzon. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit bagsak ang ekonomiya. At ang kapal mong isisi sa taong bayan. Totoo, no? Siguro nga high ka sa coke gabi-gabi. Get the out. Yan. Have your delusional mind. Ayan, sobrang ng pagkagalit talaga ni Attorney Rowena Guanzon. Palakpakan po natin. No? Oo nga eh. Sila ang may kagagawan kung bakit na ganito ang ekonomiya natin. Tapos, ang sisisihin nila, taong bayan. Anong nangyayari sa inyo? Puro na lang kayo paninisi. Di ba? Ay nako, anong klaseng gobyerno ito? Mapapasabi ka talaga eh. Buti na lang hindi tayo presidente. Dahil kung presidente tayo, talagang mababash tayo. Pero hindi naman tayo presidente. Kaya, ang sasabihin ko na rin, no? Paano tayo humantong sa ganito? Parang mali siya lang, di ba? Paano tayo humantong sa ganito? Bakit nagkaginito ang ating gobyerno? Ay, nako po.
Last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. It is about President Bongbong Marcos Jr. Ito. Sabi po dito sa balita, Marcos orders price freeze on basic goods through year-end to ease holiday burden. Ayan mga kaubayan. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered a freeze on prices of basic and prime commodities until the year-end. Until the end of the year, move aim at cautioning Filipino consumers from rising cost ahead of the busy holiday season. Ayan. Maraming salamat po. Yan. Magpasalamat. Freeze lang naman. Sabi freeze. Walang sinabing babaan. I-freeze lang yung mga... Sige, try natin no, kung talagang i-freeze nila. O kayo mga namamalengke dyan, ilista nyo na yung mga presyo ng mga bilihin ngayon kasi baka tumaas yan. Nako, sampal natin to sa kanilang pagmumuka. Baka bululin lang tayo ng mga ito, ha? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong gawing pagtatakip niyo sa katotohanan ay kusang lalabas at lalabas ito at malalaman ng taong bayan. Ito ang naging sersyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang pumutok ang balitang hindi nagtagumpay ang AFP General na walang iba kundi si Browner sa pananakot ito sa mga AFP retirees na di na nila makukuha ang kanilang mga pension kung magpapatuloy itong labanan ang kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Banat pa nila matagal ang bulat marami sa ating mga kababayan at alam na nila kung sino ang mga taong dapat nilang pagkatiwalaan at kung sino ang mga taong di nila dapat pagkatiwalaan. Kaya mananagot ang lahat ng mga taong nagkasala sa sambayan ng Pilipino. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, bigo ang AFP sa kanilang pananakot sa mga retirees na sila ay tanggalan ng kanilang mga pensyon at ngayon naman ay inaaral ng PNP-CIDG ang posibleng ikakaso daw this time sa lahat daw ng nanghihikayat na makialam ang AFP. Kasama na daw doon ng mga retires na pinunterya ng AFP. Ayon pa sa ring official post si Atty. Texie Los Angeles Online, bigo ang AFP sa kanilang pananakot sa mga retirees na i-hostage ang kanilang pensyon. Mali talaga yun kasi wala namang jurisdiction ng AFP sa mga retirado na maliban lang sa pag-release ng mga retirement benefits pero hindi pa sila tapos. Ngayon naman inaaral ng PNP-CIDG ang posibleng ikakaso this time sa lahat daw ng nanghihikayat ng makialam ang AFP kasama doon yung mga retirees na pinapunteriya ng AFP. Aminado si SCAFP Romeo Browner na hindi man eksakto ang mga salita ng mga pinag-iimbestigahan, hindi daw ikabubuti ng bansa ang involvement ng AFP. Mangangamba kaya si General Browner na matesting ang provision ng saligang batas na nagsasabing ang AFP ang tagapagprotekta sa taong bayan o di lang talaga sila sigurado sa kanilang mga sundalo at opisyal. End quote. Kaya nga natatakot si General Browner na kapag umaklas na ang ating mga AFP, mga kasundaluhan Marines at Navy ay maring maparusahan ito si General Browner dahil na din sa mga ghost projects ng AFP. Pero ito ang naging sagot ng isang retired AFP general na walang iba kundi si Romeo Pocoy. At ayon pa sa kanyang official post, for the record, a discreet investigation into the alleged 15 billion pesos gross infrastructure projects under the TICAS program of the AFP has revealed the following facts. First, the AFP role was limited only to identifying project sites, endorsing project locations, and formally accepting completed projects once turned over. Second, all design, engineering, procurement, and construction turnkey bases were handled entirely by the DPWH. Third, all projects funds were released by the DBM directly to the DPWH, not to the AFP. Fourth, while some projects remain unfinished,
only completed projects consistent with their approved designs and specification were accepted by the AFP. It is therefore grossly unfair to portray the AFP, its officers and soldiers and generals as being equally corrupt as certain elements in the Congress or the DPWH. It has not been diverted away from the main corruption issues and the real crux. Ayon naman sa kanyang pangalawang post on my alleged call for withdrawal for the support, I am once again being accused online of inciting to sedition for allegedly asking AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. to withdraw support from the President Marcos during our United People's Initiative or UPI meeting with him his battle staff last September 20. The accusation is completely false. I never asked him to withdraw support. What I said was the AFP leadership to issue strong words, not just press releases, condemning the massive corruption in Congress and the DPWH that continues to rob the people and demoralize honest public servant. Even if hypothetically someone had called for a withdrawal of support, that still cannot be considered seditious. The Supreme Court in Estrada versus Arroyo GR number 146738 March 2001 made it clear that when General Angelo Reyes and the AFP withdrew support from the President Estrada, it was not rebellion, not coup d'etat, and not sedition, because it was done peacefully and in the recognition of the sovereign will of the people and the Constitution. Moreover, General Browner did not withdraw support, nor did anyone in that meeting call for it. Our advocacy remains the same, that the AFP stand with the Filipino people against corruption and uphold its sworn duty to defend the Republic of the Constitution, not the corrupt few who disgraced it. End quote. Ayun mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.